Noong Abril 2022, isinaayos ng mga lider para gawin ko ang gawain ng pag-aalis mula sa iglesia. Hindi ko pa kailanman nagawa ang gawaing ito dati at hindi ko naarok ang mga prinsipyo para sa pagkilatis sa iba't ibang uri ng tao. Kaya nag-alala ako. Kaya ko ba itong gawin? Paano kung magkamali ako sa pag-aalis ng isang taong hindi naman dapat alisin? Hindi ba't makakagawa ako ng isang malaking kasamaan? Isa itong malubhang pagsalangsang. Pero naisip ko noon na hindi ko pwedeng iwasan ang tungkulin ko. Hindi lang ako ang gumagawa ng tungkuling ito. Mayroon ding ibang mga sister na nakikipagtulungan. Kung may hindi ako nauunawaan, maaari akong matuto mula sa kanila. Kaya tinanggap ko ang tungkuling ito. Kalaunan, nalaman ko na ilang taon nang ginagawa ni Sister Songping ang tungkuling ito at na mahusay niyang naaarok ang mga prinsipyo para sa pagkilati sa iba't ibang uri ng mga tao. Naging lubos akong palaasa sa kanya. Iniisip na hindi ko pa naarok ang mga prinsipyo at hindi ko alam kung paano gawin ang gawaing ito. Kaya susunod na lang ako kay Songping at hahayaan ko siyang akayin ako. Kalaunan, nagsikap akong sangkapan ang sarili ko ng mga prinsipyo para sa pagkilatis ng iba't ibang uri ng tao at aktibong lumahok sa gawain. Umaasang mabilis na maaarok ang mga prinsipyo at mapapasan ang gawain. Napagtanto ko na ang gawain ng pag-aalis ay naiiba sa ibang gawain. Dahil kahit kaunting pagkakamali lang ay magiging seryoso at ahantong sa pagpapanagot sa akin. Kaya naisip kong pinakamainam na maging masusi at maingat. Kapag nag-oorganisa ng mga material para sa pag-aalis, kung may nakakaharap akong isang bagay na medyo masalimuot o may mga pinagtataluhan tungkol sa paglalarawan nito, agad kong tinatanong si Songping. At pagkatapos lang niya masuri ito, saka ako nagiging komportable na asikasuhin ito. Sa gawain ko, nakaasa rin ako kay Songping. Ginawa ko ang anumang sinabi niyang gawin ko at iniiwasan kong magkusa hanggat maaari. Nagtulungan kami ng ganito sa loob ng 1 taon. Noong Mayo 2023, sumulat ang mga lider na nagsasabing plano nilang italaga si Songping na pangasiwaan ng ibang gawain. Nang marinig ang balitang ito, naisip ko, ililipat si Songping? Ako ang pinakamatagal na sa papel na ito sa pangkat, kaya kakailanganin kong manguna sa pagpasa ng gawain. Sa pag-iisip nito, hindi ko maiwasang mag-alala. Bagamat naarok ko na ang ilang prinsipyo para sa pagkilatis ng mga tao sa loob ng taong ito ng pagsasanay, kapag nahaharap sa masasalimuot na problema, hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang mga ito at kailangan ko ang tulong ni Songping para suriin ang mga ito. Bukod dito, sa lahat ng panahong ito, maging ito man ay pagbubuod ng mga paglihis sa gawain o paglilinang sa mga tao, ang mga gampaning ito ay pangunahing responsibilidad ni Songping. At kapag nagkakaroon ng mga isyu sa gawain, kinukonsulta rin ng mga leader si Songping. Kung aalis si Songping, ano ang gagawin ko kung hindi ko kayang pasanin ang mga responsibilidad na ito? Kasangkot dito ang gawain ng pag-aalis mula sa maraming iglesia. Paano kung lilitaw ang mga problema o paglihis sa gawain na makakagambala at makakagulo sa gawain ng pag-aalis mula sa iglesia? Kung mangyari iyon, ako ang magiging direktang responsable at kailangan kong pasanin ang mga kahihinatnan. Ang gawain ng pag-aalis ay iba sa ibang gawain. Kung mabibigo akong makilatis ang isang problema at maiiwan ko ang mga antikristo at masasamang tao sa iglesia, kung gayon ay kinukupkup ko sila at makikibahagi ako sa kanilang kasamaan. Kung magkamali ako sa pagpapatalsik ng isang taong hindi dapat patalsikin na magiging sanhi ng maling pagsasakatuparan ng katarungan, kung gayon
ay makakagawa rin ako ng kasamaan dito. Alinmang kaso ay magiging isang malubhang pagsalangsang. At kung pananagutin ako ng sambahayan ng Diyos, sa pinakamababa, maaari akong matanggal. At kung malubha ang mga kahihinatnan, maaari pa akong mapatalsik. Sa pag-iisip sa lahat ng ito, lubang bumigat ang puso ko at napakatindi ng pressure na naramdaman ko. Pero hindi ko mapigilan si Songping sa pag-alis. Habang lumilipas ang mga araw sa papalapit na pag-alis ni Songping, lalong tumindi ang pagkabalisa ko at hindi mapanatag ang puso ko sa pagganap ng aking tungkulin. Nang mapagtanto kong mali ang kalagayan ko, nanalangin ako sa Diyos. Hinihiling na patnubayan ako ng Diyos na makilala ang sarili kong mga problema. Pagkatapos manalangin, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Natatakot ang ilang tao na umako ng responsibilidad habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kung binibigyan sila ng iglesia ng isang trabahong gagawin, iisipin muna nila kung hinihingi ng trabaho na umako sila ng responsibilidad at kung oo, hindi nila tatanggapin ang trabaho. Ang mga kondisyon nila sa pagganap ng isang tungkulin ay: una, na ito ay dapat na isang maluwag na trabaho. Pangalawa, na hindi ito matrabaho o nakapapagod. At pangatlo, na kahit anong gawin nila, wala silang aakuing anumang responsibilidad. Ito lang ang uri ng tungkuling tinatanggap nila. Anong uri ng tao ito? Hindi ba ito isang hindi mapagkakatiwalaang mapanlinlang na tao? Ayaw niyang pasanin kahit ang pinakamaliit na responsibilidad. Kinatatakutan pa nga niya na mababasag ng mga dahon ang kanyang bungo kapag nahulog ang mga ito mula sa mga puno. Anong tungkulin ang magagampanan ng taong tulad nito? Ano ang pakinabang niya sa sambahayan ng Diyos? Ang gawain ng sambahayan ng Diyos ay may kinalaman sa gawain ng pakikipaglaban kay Satanas, gayon din sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian. Anong tungkulin ang walang mga kaakibat na responsibilidad? Masasabi ba ninyong may kaakibat na responsibilidad ang pagiging leader? Hindi ba't mas mabigat ang kanilang mga responsibilidad? At hindi ba't mas lalo silang dapat na umako ng responsibilidad? Nangangaral ka man ng ebanghelyo, nagpapatotoo, gumagawa ng mga video, at iba pa, ano man ang iyong gawain, hanggat nauukol ang mga ito sa mga katotohanang prinsipyo, may mga kaakibat itong responsibilidad. Kung walang prinsipyo ang pagganap mo ng iyong tungkulin, makakaapekto ito sa gawain ng sambahayan ng Diyos, at kung natatakot kang umako ng responsibilidad, hindi mo magagampanan ang anumang tungkulin. Duwag ba ang isang taong natatakot na umako ng responsibilidad sa pagganap ng kanyang tungkulin o may problema sa kanyang disposisyon? Dapat ay masasabi mo ang pagkakaiba. Ang katunayan ay hindi ito isyu ng karuwagan. Kung kayamanan ang habol ng taong iyon, o gumagawa siya ng isang bagay para sa kanyang sariling interes, paanong siya ay napakatapang? Tatanggapin niya ang anumang panganib. Subalit kapag gumagawa siya ng mga bagay-bagay para sa iglesia, para sa sambahayan ng Diyos, wala siyang tinatanggap na anumang panganib. Ang gayong mga tao ay makasarili at ubod ng sama, ang pinakataksil sa lahat. Ang sinumang hindi umaako ng responsibilidad sa pagganap ng isang tungkulin ay walang nikatiting na sinseridad sa Diyos, lalong wala siyang katapatan. Anong uri ng tao ang nangangahas na umako ng responsibilidad? Anong uri ng tao ang may tapang na magbuhat ng mabigat na pasanin?
Ang sinumang nangunguna at buong tapang na humaharap sa pinakamahalagang sandali sa gawain ng sambahayan ng Diyos, na hindi natatakot na magpasa ng isang mabigat na responsibilidad at magtiis ng matinding paghihirap kapag nakita niya ang gawain na pinakaimportante at pinakamahalaga. Iyon ay isang taong tapat sa Diyos, isang mabuting sundalo ni Kristo. Ito ba ay ang kaso kung saan ang lahat ng natatakot na umako ng responsibilidad sa kanilang tungkulin ay ginagawa iyon dahil hindi sila nakauunawa sa katotohanan? Hindi. Isa itong problema sa kanilang pagkatao. Wala silang pagpapahalaga sa katarungan o responsibilidad. Sila ay mga taong makasarili at ubod ng sama, hindi tunay na mananampalataya ng Diyos, at hindi nila tinatanggap ang katotohanan kahit kaunti. Dahil dito, hindi sila maliligtas. Ang inilantad ng Diyos ay ang tunay kong kalagayan. Nang malaman kong ililipat si Songping at nakakailanganin kong akuin ang gawain, ang una kong naisip ay hindi ang umasa sa Diyos para akuin ang gawain ito, kundi ang isaalang-alang kung pananagutin ba ako at haharapin ang sambahayan ng Diyos, at kung magkakaroon pa rin ba ako ng pag-asang maligtas sakaling magkaroon ng mga paglihis o problema sa gawain sa hinaharap. Hindi ko man lang isinaalang-alang kung paano pangangasiwaan ang gawain sa hinaharap. Bilang isang taong makasarili at kasuklam-suklam na sariling interes lang ang isinasaalang-alang kapag may nangyayari, paano ko magagampanan ng maayos ang aking tungkulin? Naaalala ko na noong una, takot akong magkamali at ako ay ng responsibilidad nang italaga sa akin ang tungkuling ito. At kahit na kalaunan ay tinanggap ko ang tungkuling ito, takot pa rin akong umako ng responsibilidad. At hindi ako handang magkusa o dalhin ang pasanin sa tungkulin ko, at nakaasa ako kay Songping sa lahat ng bagay. Kapag nakakatagpo ng mga material na mahirap kilatisin at ilarawan, at kapag may ilang gampani na kailangang isagawa, hinahayaan ko si Songping na manguna at gumawa ng mga huling pasya, at kontento na akong maging isang tagasunod lamang. Sa ganitong paraan, kung may lumitaw na anumang paglihis o problema, hindi ko kakailanganing akuin ang pangunahing responsibilidad o magdusa at magbayad ng halaga. At matatamasa ko ang lahat ng pakinabang sa sitwasyon. Namumuhay sa tuso, makasarili at kasuklam-suklam na disposisyong ito. Nagsanay ako sa tungkuling ito sa loob ng 1 taon nang walang anumang kapansin-pansing pag-unlad. At kahit hanggang sa puntong ito, hindi ako makagawa ng gawain ng mag-isa. Hindi ba't pinipinsala ko lang ang sarili ko? Ngayong ililipat si Songping at kailangan kong akuin ang gawain ng mag-isa, isa itong pagkakataong bigay ng Diyos para ako ay makapagsanay. Pero hindi ko naunawaan ang layunin ng Diyos, ni hindi ko man lang alam kung paano magpasalamat. Palagi kong isinasaalang-alang ang sarili kong mga interes, nababalisa at nag-aalala. Hindi ba't pinahihirapan ko lang ang sarili ko? Ang totoo, bawat gampanin sa sambahayan ng Diyos ay kinapapalooban ng mga katotohanang prinsipyo, at ang pagganap ng anumang tungkulin ay nangangailangan ng pagsunod sa mga katotohanang prinsipyo at sa pagpapahalaga sa responsibilidad. Ang gawain ng Diyos ay malapit nang magtapos, at isa-isang nabubunyag ang iba't ibang uri ng tao. Patuloy na ibinabahagi ng Diyos ang mga katotohanan tungkol sa pagkilatis para tulungan tayong makilatis ang lahat ng uri ng taong nabibilang kay Satanas, upang maalis natin mula sa iglesia ang iba't ibang dyablo at Satanas na gumagambala at gumugulo sa gawain ng Diyos, na nagbibigay sa hinirang ng mga tao ng Diyos ng isang mabuting kapaligiran upang hangarin ang katotohanan. Ngayong ginagawa ko na ang gawain ng pag-aalis,
may responsibilidad at obligasyon akong akayin ang mga kapatid ko sa paghahanap sa katotohanan at paglago sa pagkilatis. Para alisin mula sa iglesia ang mga gumagawa ng masama at gumagambala at gumugulo sa gawain ng iglesia. Kung takot akong umako ng responsibilidad at nabigong gampanan ang tungkulin ko, hindi ba't mawawalan lang ako ng silbi? Paano maliligtas ng Diyos ang gayong tao? Sa pag-iisip sa mga bagay na ito, napagtanto kong hindi na ako maaaring mamuhay pa sa maling kalagayang ito. Kung hindi, ay maaapektuhan nito ang kakayahan kong gampanan ang mga tungkulin ko sa hinaharap. Kalaunan, nabasa ko ang ilang salita ng Diyos. Ang pagganap ng tao sa kanyang tungkulin ay, sa katunayan, ang pagsasakatuparan ng lahat ng likas sa loob ng tao, na ibig sabihin ay yaong posible para sa tao. Noon lamang natutupad ang kanyang tungkulin. Ang mga depekto ng tao sa kanyang paglilingkod ay unti-unting nababawasan sa pamamagitan ng umuunlad na karanasan at ng proseso ng pagpapasailalim niya sa paghatol. Hindi ito nakapipigil o nakaaapekto sa tungkulin ng tao. Yaong mga tumitigil sa paglilingkod o sumusuko at umuurong dahil sa takot na maaaring may mga sagabal sa kanilang paglilingkod, ang pinakaduwag sa lahat. Kung hindi kayang ipahayag ng mga tao ang nararapat nilang ipahayag, habang naglilingkod o makamit kung ano ang likas na posible para sa kanila, at sa halip ay iniraraos lang nila ang mga bagay-bagay, naiwala na nila ang tungkuling dapat taglayin ng isang nilalang. Ang gayong mga tao ay kilala bilang mga walang kabuluhan. Sila ay mga walang silbing yagit. Paano matatawag ng wasto na mga nilalang ang gayong mga tao? Hindi ba mga tiwali silang nilalang na maningning sa labas, ngunit bulok sa loob? Walang kaugnayan sa pagitan ng tungkulin ng tao at kung siya ay nakatatanggap ng mga pagpapala o nagdurusa ng kasawian. Ang tungkulin ay kung ano ang nararapat tuparin ng tao. Ito ang tungkuling bigay sa kanya ng langit at hindi dapat umasa sa gantimpala, mga kondisyon o mga dahilan. Saka lamang niya nagagawa ang kanyang tungkulin. Ang pagtanggap ng mga pagpapala ay tumutukoy sa mga pagpapalang natatamasa ng isang tao kapag siya ay ginawang perpekto matapos makaranas ng paghatol. Ang pagdurusa sa kasawian ay tumutukoy sa kaparusahang natatanggap ng isang tao kapag ang kanyang disposisyon ay hindi nagbago matapos siyang sumailalim sa pagkastigo at paghatol. Ibig sabihin, kapag hindi niya nararanasan na magawang perpekto. Ngunit nakatatanggap man sila ng mga pagpapala o nagdurusa sa kasawian, dapat to pa rin ng mga nilikha ang kanilang tungkulin, gawin ang dapat nilang gawin, at gawin ang kaya nilang gawin. Ito ang pinakamaliit na bagay na dapat gawin ng isang taong naghahangad sa Diyos. Hindi mo dapat gawin ang iyong tungkulin para lamang makatanggap ng mga pagpapala at hindi ka dapat tumangging kumilos dahil sa takot na magdusa ng kasawian. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na ito. Ang pagganap ng tao sa kanyang tungkulin ang dapat niyang gawin. At kung hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin, ito ang kanyang paghihimagsik. Napakalino ng mga salita ng Diyos. Ang pagganap sa tungkulin ng isang tao ay walang kinalaman sa pagtanggap ng mga pagpapala o pagdanas ng kasawian. Ang magawa ang tungkulin ng isang tao sa harap ng lumikha ay ang hulog ng langit na bukasyon at responsibilidad ng isang nilikha. At hindi dapat kabilangan ng anumang mga kondisyon o gantimpala. Hindi mataas ang mga hinihingi ng Diyos sa mga tao. Hinihiling lang niya
Nailaan natin ang ating puso at pagsisikap at gawin kung ano ang makakaya natin. Tungkol naman sa anumang paglihis, pagkukulang, o kapintasan na maaaring lumitaw sa pagganap ng ating mga tungkulin, talagang normal ito. Kung walang katotohanan, hindi natin makikita ng malinaw ang mga bagay-bagay at puno tayo ng mga tiwaling disposisyon. Madalas tayong kumikilos ayon sa disposisyon ni Satanas, kaya hindi maiiwasang magkaroon ng mga paglihis at pagkakamali sa ating mga tungkulin. Ngunit hanggat hinahangad natin ang katotohanan at patuloy na hinahanap ang mga katotohanang prinsipyo sa pagganap ng ating mga tungkulin upang lutasin ang ating mga tiwaling disposisyon, unti-unti nating mababawasan ang mga paglihis at pagsalangsang. At ang pagganap natin sa ating mga tungkulin ay mas bubuti pa. Ang sambahayan ng Diyos ay hindi kailanman sinusunggaban ang maliliit na pagkakamali o pagsalangsang para parusahan ang mga tao. Bagkus ay nagbibigay ng mga sukdulang pagkakataon para sa pagsisisi. Tanging ang mga palaging gumagawa ng masama at sadyang gumagambala at gumugulo sa gawain ng iglesia ang aalisin mula sa iglesia at ititiwalag. Ang totoo, ako ang may pinakamalalim na karanasan sa larangang ito ng gawain ng pag-aalis sa iglesia. Naisip ko ang tungkol sa mga antikristo at masasamang tao na pinatalsik ng sambahayan ng Diyos. Walang natiwalag dahil sa hindi pagkaunawa sa mga katotohanang prinsipyo o dahil sa maliliit na paglihis o problemang naganap habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Sa halip, pinatalsik sila dahil palagi silang gumagawa ng masama, sadyang lumalabag sa mga prinsipyo para sa pansariling pakinabang, reputasyon o katayuan. Lubang ginagambala at sinisira ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Tumatangging tanggapin ang katotohanan at nananatiling hindi nagsisisi. Ito ay tinukoy ng matuwid at banal na diwa ng Diyos. Nakakita na ako ng napakaraming katunayan, ngunit hindi ko pa rin kilala ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Iniisip na ang sambahayan ng Diyos ay tulad ng mundong walang pananampalataya. Iniisip na ang responsibilidad para sa anumang maliit na isyu ay papasanin ko at hahantong sa pagkabunyag at pagkatiwalag ko. Hindi ba't ito ay kalapastanganan sa Diyos? Pagkatapos nito, pinag-isipan ko ang mga bagay-bagay at naghanap. Bakit palagi kong isinasaalang-alang ang sarili kong mga interes at natatakot akong akuin ang mga responsibilidad sa mga tungkulin ko? Anong uri ng satanikong disposisyon ang kumukontrol sa akin? Sa aking paghahanap, nabasa ko pa ang mga salita ng Diyos. Hanggat hindi nararanasan ng mga tao ang gawain ng Diyos at nauunawaan ang katotohanan, ang kalikasan ni Satanas ang namamahala at nagdudumina sa kanilang kalooban. Ano ba ang partikular na nakapaloob sa kalikasang iyon? Halimbawa, bakit ka makasarili? Bakit mo pinoprotektahan ang sarili mong katayuan? Bakit ka mayroong gayong katitinding damdamin? Bakit ka nasisiyahan sa mga di matutuwid na bagay na iyon? Bakit gusto mo ang mga kasamaang iyon? Ano ang batayan ng pagkahilig mo sa mga ganoong bagay? Saan nagmumula ang mga bagay na ito? Bakit ka masayang masaya na tanggapin ang mga ito? Sa ngayon, naunawaan na ninyong lahat na ang pangunahing dahilan sa likod ng lahat ng bagay na ito ay dahil nasa kalooban ng tao ang laso ni Satanas. Kaya, ano ang laso ni Satanas? Paano ito maipapahayag? Halimbawa, kung magtatanong ka ng paano dapat mamuhay ang mga tao? Para saan ba dapat nabubuhay ang mga tao? Sasagot ang mga tao, ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba.
Ipinahahayag ng nag-iisang pariralang ito ang pinakaugat ng problema. Ang pilosopiya at lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Ano man ang hinahangad ng mga tao, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili. Kaya't nabubuhay lamang sila para sa kanilang sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ito ang pilosopiya sa buhay ng tao at kinakatawan din nito ang kalikasan ng tao. Naging kalikasan na ng tiwaling sangkatauhan ang mga salitang ito at ang mga ito ang tunay na larawan ng satanikong kalikasan ng tiwaling sangkatauhan. Ang satanikong kalikasang ito na ang naging batayan para sa pag-iral ng tiwaling sangkatauhan. Sa loob ng ilang libong taon, namuhay ang tiwaling sangkatauhan ayon sa kamandag na ito ni Satanas hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang mga satanikong lason tulad ng ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba, at ang ibong nag-uunat ng kanyang liig ang unang nababaril, ay malalim nang nakaugat sa puso ko. Namuhay ako ayon sa mga satanikong lasong ito at sukdulang makasarili, kasuklam-suklam, tuso at mapanlinlang ang kalikasan ko. Lagi kong unang isinasaalang-alang ang sarili kong mga interes. Ginagawa lamang kong ano ang mapapakinabangan ko at hindi ko ginagawa ang anumang hindi ko mapapakinabangan o na maaaring maging dahilan para akuin ko ang responsibilidad. Gaya noong una kong ginampanan ang gawain ng pag-aalis, takot akong magdulot ng mga paglihis at umako ng responsibilidad dahil hindi ko naaarok ang mga prinsipyo, kaya tumanggi akong akuin ang pasanin. Kusang loob na sumusunod sa likuran ni Songping bilang isang tagasunod. Iniisip na kung may lilitaw na anumang problema o paglihis, hindi ako ang aako ng pangunahing responsibilidad. Ngayong itatalaga na sa iba si Songping, kinailangan kong magkusa at akuin ang pasaning ito dahil napakatagal ko na sa tungkuling ito. Pero takot akong papanagutin para sa anumang paglihis sa gawain, kaya ayokong akuin ang pasanin at nagpakalunod sa mga nakakasupil na damdamin. Namuhay ako ayon sa mga satanikong lasong ito. Palaging sinusubukang linlangin ang Diyos. Sa panlabas, mukha akong tuso. Palaging pinangangalagaan ang sarili kong mga interes. Pero ang totoo, naging hangal talaga ako. Dahil nawalan ako ng maraming pagkakataon upang matamo ang katotohanan. At lubhang napinsala ang buhay pagpasok ko. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi ba't ang pananalig ko sa Diyos at pagsunod sa Kanya ngayon ay para sa pag-asang matamo ang katotohanan at maligtas ng Diyos? Pero sa mga tungkulin ko, namuhay ako ayon sa aking makasarili, kasuklam-suklam, tuso at mapanlinlang na satanikong kalikasan. Hindi kailanman hinahanap o isinasagawa ang katotohanan at hindi ako kaisa sa puso at isipan ng Diyos. Paano ko posibleng matatamo ang katotohanan at maliligtas ng Diyos sa ganitong paraan? Mula noon, hindi ko na kayang mamuhay ayon sa mga satanikong lasong ito. Kinailangan kong hanapin ang katotohanan, hanapin ang mga layunin ng Diyos at gampanan ang aking mga tungkulin ayon sa Kanyang mga hinihingi. Kalaunan, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ano ang mga pagpapamalas ng isang matapat na tao? Una, ang hindi pagkakaroon ng pagdududa sa mga salita ng Diyos. Isa iyon sa mga pagpapamalas ng isang matapat na tao. Bukod dito, ang pinakamahalagang pagpapamalas ay ang paghahanap at pagsasagawa ng katotohanan sa lahat ng bagay. Ito ang pinakamahalaga.
Sinasabi mong ikaw ay matapat, pero palagi mong iniiwasang isipin ang mga salita ng Diyos at ginagawa lang ang anumang gusto mo. Pagpapamalas ba iyon ng isang matapat na tao? Sinasabi mo, bagamat mahina ang kakayahan ko, mayroon akong matapat na puso. Gayunpaman, kapag may tungkulin na itinalaga sa iyo, natatakot kang magdusa at magpasa ng responsibilidad kung hindi mo ito magagawa ng maayos, kaya nagpapalusot ka para iwasan ang tungkulin mo o nagmumungkahi ka na iba na lang ang gumawa nito. Pagpapamalas ba ito ng isang matapat na tao? Malinaw na hindi. Kung gayon, paano dapat umasa lang isang matapat na tao? Dapat siyang magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos, maging tapat sa tungkulin na dapat niyang gampanan, at magsikap na matugunan ang mga layunin ng Diyos. Naipapamalas ito sa iba't ibang paraan. Ang isa ay ang pagtanggap sa iyong tungkulin ng may matapat na puso. Hindi isinasaalang-alang ang mga interes ng iyong laman, hindi nagiging walang sigla sa iyong tungkulin, at hindi nagpapakana para sa sarili mong pakinabang. Iyon ang mga pagpapamalas ng katapatan. Ang isa pa ay ang paggampan ng maayos sa iyong tungkulin ng buong puso at buong lakas mo, paggawa sa mga bagay-bagay ng tama at pagsasapuso at pagmamahal sa iyong tungkulin para bigyang kasiyahan ang Diyos. Ito ang mga pagpapamalas na dapat mayroon ang isang matapat na tao habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Kung nakakaunawa ka at alam mo kung ano ang gagawin, pero hindi mo ito ginagawa, kung gayon ay hindi mo ibinibigay sa tungkulin mo ang buong puso at lakas mo. Sa halip, ikaw ay tuso at nagpapakatamad. Matatapat ba ang mga taong gumagampan sa kanilang mga tungkulin sa ganitong paraan? Hinding-hindi. Walang silbi sa Diyos ang gayong mga tuso at mapanlinlang na tao. Dapat silang itiwalag. Matatapat na tao lamang ang ginagamit ng Diyos para gumampan ng mga tungkulin. Kahit ang mga tapat na trabahador ay kailangang maging matapat. Ang mga taong palaging pabasta-basta at tuso at naghahanap ng paraan para magpakatamad ay pawang mapanlinlang at mga demonyo silang lahat. Wala sa kanila ang tunay na nananampalataya sa Diyos at ititiwalag silang lahat. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang kanyang mga hinihingi. Umaasa ang Diyos na itatrato natin siya at ang ating mga tungkulin ng may matapat na puso. Ginagawa ang lahat ng ating magagawa nang hindi isinasaalang-alang ang mga pansariling interes o nagpapakana para sa sarili natin. Sa ganitong paraan, masisiyahan ang Diyos. Naisip ko kung paanong hindi lang ako ang gumaganap ng tungkuling ito dahil mayroon ding mga bagong sister at mga leader na nakikipagtulungan sa akin. At kung mas tatalakayin ko ang mga bagay-bagay sa kanila at hahanapin ang mga prinsipyo ng hindi iginigiit ang sarili kong paraan, may iwasan ko rin ang mga problema at paglihis. Nang matanto ko ito, wala na akong anumang alalahanin at naging handa akong akuin ang gawain at tuparin ang mga responsibilidad ko. Pagkaalis ni Songping, nagkusa akong linangin ang mga bagong sister. At kapag nag-oorganisa ng mga material, tinatalakay ko ang mga hindi malinaw na isyu sa mga sister na nagpahintulot sa akin na makita ang mga bagay-bagay ng mas tumpak at maiwasan ang ilang paglihis at problema. Di nagtagal pagkatapos noon, nagpadala ng liham ang mga nakatataas na lider na humihiling ng pagsisiyasat kung mayroong mga huwad na lider o antikristo sa iglesia. Hinihiling sa amin na sumulat ng mga liham sa bawat iglesia upang ipatupad ang gawaing ito. Medyo kinabahan ako. Nag-aalala
na kung hindi ko na ipahayag ng malinaw ang mga bagay-bagay sa liham at hindi na ibahagi ng malinaw ang mga prinsipyo, maililigaw ko ang mga kapatid at magdudulot ng mga paggambala at panggugulo sa gawain ng iglesia. Tiyak na pananagutin ako. Tatanggalin kaya nila ako noon? Sa sandaling ito, napagtanto kong iniisip ko na naman ang sarili kong mga interes. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Gustong maging magsiklaban sa sarili ko at hindi mamuhay ayon sa tiwaling disposisyon ko. Pagkatapos, nakipag-usap ako sa mga bagong sister. Itinatala ang iba't ibang aspekto ng gawain na kailangang ipatupad at pagkatapos ay sinimulan kong isulat ang liham. Nang matapos ko ito, nirebisa at ginawa naming perpekto ito batay sa mga mungkahi ng mga lider. At pagkatapos ay ipinadala namin ito. Sa panahong ito, patuloy kong sinubaybayan ang sitwasyon ng pagpapatupad ng iglesia sa gawaing ito. At kaagad na nakipag-usap sa mga kapatid sa sandaling matuklasan ko ang anumang problema o paglihis. Na sa huli ay natukoy ang ilang huwad na lider na hindi gumagawa ng tunay na gawain at ang ilan na palaging gumagawa ng masama at gumagambala at gumugulo sa gawain ng iglesia. At gumawa kami ng mga pagsasaayos at inaksyonan ang mga ito. Pagkatapos pagdaanan ito, napagtanto ko kung gaano kabuti ang kapaligirang isinaayos ng Diyos. Kung wala ang kapaligirang ito, hindi ko sana nakilala ang mga isyu ko at mamumuhay pa rin sana ako ayon sa aking makasarili at kasuklam-suklam na satanikong disposisyon. Kontento na maging isang tagasunod lamang at hindi gumagawa ng anumang tunay na pag-unlad. Ang saloobin ko sa aking mga tungkulin ay medyo nagbago na ngayon at lahat ng ito ay bunga ng mga salita ng Diyos.